Mapulong lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to Sabi ni Daddy's Vlog. At narito po tayo. At narito po ako sa loob ng kwarto. Kahatid ko lang kay Bunso. Nanginginig pa sa sobrang lamig po. Ang ginaw po talaga. Grabe. Sobrang po lamig ngayon. Ang nakakapagpagina pa po ay yung hangin. Dahil tinatangay niya po yung lamig sa itaas ng parte ng Japan. Tsaka pa yung lamig na galing sa China. Kaya po talagang nanginginig ka, lalo na pag pagpayat ka po ginawin kay. Kaya magsisimula na naman po tayo ng ang kwento ng buhay. Yung pag-uusapan po natin yung kwento ng buhay ko. Ayan po, medyo sinaway ko si Bunso o yung anak ko. Inuulit ko pa yung anak ko, may autism at saka na-diagnose po na may attention deficit ADHD, hyperactivity disorder, o yung masyado pong hyper. Medyo alanganin na po yung tulog niya. Sa kagabi kumakanta pa po. Sinaway ko pero nagpasaway naman. Tapos siguro natulog na. Iniisip ko baka merong nakakain na hindi na kakatulog agad. Kasi po yung pitaka niya chinek ko, medyo nilalagyan ko po yun ng pan-juice na sobra. Siguro po good for 1 week. Kung juice lang po ang bibilin, na dapat po talaga juice lang, o kung ano mang tubig o mineral water na iinumin, sobra po. Ngayon nagtataka po ako, humihingi ng laging wala o talagang hindi naman sa pero doon sa nakaugalian namin na nilalagay sa kanyang pitaka, talagang mabilis maubos. Sabi ko, hindi naman summer para laging mauuhaw. Nagtataka po talaga ako kung bakit ganun na nangyayari. Inisip ko po na nung isang araw nag-check ako ng pitaka niya, may nakita po ako na resibo na Starbucks. Hindi ko po pinansin. Sabi ko, sana mag-i-Starbucks to. Hindi ko po pinansin yun hanggang sa gumising na naman ngayon, o gumising na naman kahapon. Dala-dala na naman pitaka, humihingi na naman sa akin ng allowance, o ng pan-juice allowance, kasi yung food nila binabayaran po monthly, 300 yen po every day, kaya pumapatak po ng 6,900, o depende po kung may pasok na Sabado. Yun po yung binabayaran niya monthly. Sa pagkain lang po yun. Sabi ko po, siguro ang anak ko may ginagawang mekos. Isang beses po yung service ng school, yung school service po nila na teacher na nagda-drive, kasi iba-iba po sumusundo lumapit po sa akin. Ang sabi niya, nag-i-Starbucks nga raw po yung anak ko. Gusto daw po na Starbucks, kaya ibinibili niya mula doon sa pitaka ng anak ko. Ang sabi niya, okay lang po ba? Kasi may laman naman talaga yung pitaka Okay lang po ba na bilhan o dami? Ibig sabihin dami, hindi pwede. Yun po yung kanyang sinasabi. Sabi ko, dami des, hindi pwede. Kasi talagang hindi po talaga pwede.
Ngayon po, kaya ko sinabi na hindi puwede, kasi unang-una kaba-blood chemistry pa lang po niya, kache-check pa lang po ng dugo, medyo fatty liver po. Eh, alam niyo naman po mga bilihin at tinitinda sa Starbucks, okey lang po kasi 'pag ano, 'pag minsan lang o 'pag isang beses lang, isang linggo, hindi niyo naman po puwedeng gawin 'yun sa kanya, eh. Kasi po 'pag nakahiligan niya 'yun, uulit-ulitin niya po 'yun. Kagaya po dito sa bahay dinidisiplina namin kasi nga meron nga hyperactivity, nagha-hyper po kung ano po yung masubukan, yun po yung kanyang gagawin lagi-lagi, kaya kailangan po kinokontrol. Ngayon po iniisip ko, dati nga yung pong fried rice, gusto niya lagi araw-araw. Yun po yung hiling niya. Yung fried rice po siya, talagang sobra pong dami ng tigyawat. Hindi po makontrol kasi okay lang po yung tigyawat, nagbibinata po kasi, pero hindi po normal yung talaga nagkakaroon po ng acne. Siguro po dahil sa mantika ng tiyahang o yung fried rice na tinatawag namin dito. Sabi ko hindi maganda nak, kailangan ano lang, minsan lang. Tapos meron pa po yung karage. Minsan niluluto na nga lang namin dito ng karage. Kasi yun po yung karage na chicken na ipiniprito na lubog sa mantika na talagang pag kumain siya, umaalsa yung mga tigyawat. Tapos minsan nakikita ko binibigyan ng mami niya ng chocolate na talaga nakakapagpa-hyper at hindi po talaga pwede. Ngayon po, talagang iniisip ko, nag-iisip ako ngayon ng solusyon kasi kinausap ko na siya kahapon, sabi ko, anak, pangit yung check mo kasi hindi naman niya masyado naiintindihan kung ano yung mga blood chemistry na tinatawag. Sabi ko, pangit yung kalusugan mo, huwag kang mag-iinom ng Starbucks. Biniling ko na rin kasi sa teacher yon. Kaya sabi niya, opo, pero hanggang ganun lang naman po, talagang sasagot lang siya ng opo. Pero humingi pa rin siya sa akin ng barya o ng pang juice. Nilagyan ko siya ng 240 yen. Nakasimangot. Parang alam niya yung pera. Alam niya yung presyo ng Starbucks na bibili niya. Kaya sabi ko, para wag na magdabog, dinagdagan ko na lang ng another 300 yen para tumigil na, kasi masama naman mukha natutulog ang sister ko, baka maaga magtalo lang kami sermon na naman ako ang aga-aga pa, at saka baka ang hirap na naman papasokin kasi alam niyo yung bata niyan, minsan mahirap pagsabihan, mahirap ang ugali, kaya minsan tinatakot ko na lang buti na lang kanyo may pulis na nag-check dito kahapon, takot sa pulis yan sinasabi ko na chine-check ka dahil hindi naman po masama yung sinabi ko, chine-check ka kung good boy ka, kasi ang mga bad boy dito hinuhuli ng pulis. Natatakot naman, kaya po yun na nangyari kahapon. Kaya po ang gagawin ko, kakausapin ko uli at saka sasabihin ko na pag giniginaw, grabe po kasi medyo malaki katawan hindi ko, pag mataba po kasi talaga, hindi po ako seryoso po ako. Pag medyo may taba-taba ka po, hindi ka masyadong giginawin, o kung pwede na lang kung talagang ginawin ka. Kagaya ko po, namayat ako, pag namamayat ka po talaga, wala kang pasangga sa giginaw, wala ka pong pasangga sa lamig, talagang giginawin ka. Siya po hindi minsan nag-aircon pa, buti na nga lang po napatay na yung aircon. Sabi ko, mag-heater ka na kasi mahirap magkasakit. Yun po lagi sinasabi ko sa kanya, ang hirap po talaga na kailangan na talaga ng sobrang pasensya at sobrang talagang
tiyaga at pagtuturo para sa may mga batang may autism o disorder. Kaya sabi ko, napakahirap pero pinagdaanan ko na naman to ng maraming taon. Ngayon pa ba ako susuko? Sabi ko, nag-improve naman siya. Kaya lang talagang yung edad niya ngayon, talagang yung isip bata pa kahit 19 years old. 19 years old na. Sa kanila po wala silang grade o wala silang, hindi po matatawag na elementary o kung ano pa man ang tinuturo po sa mga kagaya nila dito o sa kagaya ng mga ginagawa rin sa Pinas ay ang pamumuhay ng mag-isa at pamumuhay ng sarili nilang galaw o sarili nilang kilos o kung paano sila ihahanda ang sarili nila kung sila nag-iisa na. Yun po yung mga tinuturo nila dito. Kailangan pong ituturo po nila para maging independent po ang isang bata na may ganyang disorder. Kaya tama naman po yun dahil mahirap po pag nawala. Wag naman tumama sa bato naman. Pag nawala kami ng ex ko at pag nawala ako, mahirap po na kung saan nyo nilang ipagkakatiwala ang bata. Kailangan marunong din siya sa sarili niya para mabuhay siya ng normal o alam niya gagawin niya sa mga bagay na pag dumating ang panahon na mag-iisa na siya, kailangan niya na tumayo sa sarili niyang paa. Yan po yung mga tinuturo o ipinapakita sa kanya o pinapagawa sa kanya sa school kasi nagpa-farm po sila, nag-harvest ng gulay, nagsusulat, nag-aaral ng mga kung ano-ano para po makasurvive sa hirap ng buhay o sa hirap ng pag-iisa ng isang kagaya niya. Hindi naman po siya nag-iisa, marami sila, kaya nga po dapat medyo advance na yung pag-iisip niya. Nag-i-improve naman po, kaya lang kailangan pa ng konting push o marami pang alalay para alam niya yung dapat na hindi o dapat gawin. So far po, yung mga natutunan niya sa akin o natutunan niya ng buong taon, malaki naman po in-improve. Marami po siya natutunan na Nihongo, marami po siyang natutunan, nakakapagsulat na po siya pa konti-konti, pero kaya niya pong isulat yung pangalan niya, nakapag-spell lang po siya. Kaya thanks sa itaas sa Panginoon at natututo siya kahit paano. So, sa mga bata o sa mga anak nyo na merong ganyang klaseng disorder, kasi yan po yung mga bata na wala o may hyperactivity. Yan po yung mga bata na talagang kung ano magustuhan siya ipipilit. Kailangan po talaga na sobrang alalay at tutok. Hindi nyo po sila pwede pabayaan dahil gagawin nila yung gusto nila kahit masama na sa katawan nila. Kagaya niyan, meron na detect na fatty liver siya. Kailangan po ang mga anak natin kahit na hindi wala pong disorder o wala pong diferensya, kailangan tutukan natin sa kinakain dahil bata pa, maraming bata sa atin may mga diabetes, may kung ano-ano sakit. Kailangan po talaga natin mga magulang tutukan yan. Huwag po tayong pakain ng pakain kung ano-ano. Iisipin po natin kung ano yung pinapakain natin at inilalagay natin sa sikmura ng ating mga anak para po hindi tayo magsisi bandang huli. Kaya po sinasabi ko sa inyong lahat na mag-iingat po tayo sa ating mga kinakain. Kahit tayo pong mga matatanda at tayo mga magulang, kailangan gawin natin yan. Kagaya ko po na katatapos ko lang ng blood chemistry at check sa puso, x-ray, ECG, etc. Zero po lahat. Sa awa ng Diyos okay po lahat at pati mga minerals ko okay kasi maingat po ako sa kinakain. Talaga pong pag kumain ako ng karne, nakain po ako ng karne, talagang kapiranggot lang. Tsaka hindi po ako ma-rice. Kaya kailangan po natin na ingatan ang ating kalusugan. So, para sa mga magulang, sana po huwag niyong kalimutan na kailangan tayo ng ating mga anak para sa maggabay ng kanilang kalusugan. Kaya
Sana po makatulong ito o makapagbigay ng aral o babala para sa ating mga anak, lalo na pag ganyang mga hindi nila naintindihan pa mga bagay-bagay na dapat mong ipaintindi sa kanila, kasi sasagot lang sila ng opo, opo, puro po opo, 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 ganyan po sila. Kaya smile lang po at makakaraos din po tayo. So nandito po si Daddy para magpasalamat sa inyo sa pakikinig, at sana may natutunan po kayo sa aking istoryang buhay dito sa Japan, ang kwento ng buhay ko at buhay natin lahat. At sana po ay may biyayaan kayo ng Diyos ng masaganang buhay, at laging mag-iingat at ingatan po natin ating kalusugan. So hanggang sa muli pong pagkikita, maginaw po. Bye-bye po. I love you all. Ingat po kayo.